malamig. Iyon ang unang naramdaman ni Teresita, ang nakakagulat na lamig ng tubig dagat na humaplos sa kanyang balat, pumunit sa init ng masayang sandali, ilang segundo lang ang nakalipas. Sinundan iyon ng alat na pumasok sa kanyang bibig, kasabay ng pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Gulat, pagkalito. Kanina lang, yakap-yakap niya ang kanyang mundo, ang nag-iisa niyang anak na si Miguel. Ngayon, nilalamon na siya ng karagatan. Ang hangin sa itaas ay puno ng tunog ng tawanan at mahinang musika mula sa yate. Dito sa ilalim, tanging ang ugong ng sarili niyang takot ang kanyang naririnig. Paano? Isang oras lang ang nakalipas, nakatayo siya sa kubyerta. Hawak ang isang kopita ng champagne habang pinagmamasdan ang ginintuang paglubog ng araw. Ika-70 kaarawan niya. Isang sorpresa mula kay Miguel at sa asawa nitong si Isabela. Isang marangyang yate para lamang sa kanilang tatlo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata habang inaalala ang saya. Bawat sulok ng yate ay pinalamutian ng mga puting rosas. Ang kanyang paborito. Ang lahat ay perpekto. Para sa pinakamamahal naming ina, sabi ni Isabela kanina, itinaas ang kanyang kopita. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang nangiti. Laging may lamig sa mga mata ni Isabela, isang bagay na pinipilit ni Teresitang huwag pansinin sa loob ng maraming taon. Si Miguel naman ay tahimik lang sa kanyang tabi. Inabutan niya ito ng isang maliit na kahon. Para sa iyo, anak. Sa loob niyon ay ang gintong relos na pamana pa ng kanyang yumaong asawa. Isang bagay na ipinangako niyang ibibigay kay Miguel sa isang espesyal na araw. At wala nang mas espesyal pa sa araw na ito. Ma, hindi mo na kailangang gawin to, sabi ni Miguel. Nanginginig ng bahagya ang boses. Gusto ko, sagot ni Teresita. Hinahaplos ang pisngi ng anak. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Kinuha ni Miguel ang relos. Napansin ni Teresita ang pag-iwas nito ng tingin. Marahil ay nabibigla lang sa emosyon. Naisip niya, masyado lang sigurong masaya. Pagkatapos noon, lumapit si Miguel sa kanya. Ang mga bisig na dati kanlungan niya noong bata pa ito ay yumakap sa kanya ng mahigpit. Isinubsob ni Teresita ang kanyang muka sa dibdib ng anak, nilalasapang sandali. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang tagumpay. Patawad, ma. Bulong nito sa kanyang tainga. Isang bulong na puno ng sakit at pagsuko. Bago pa man niya maintindihan ang kahulugan yon, naramdaman niya ang isang malakas na tulak. Nawalan siya ng balanse. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Isabela sa likod ni Miguel. Isang mukha na walang emosyon, malamig at nagtatagumpay. At ang mukha ni Miguel, basang-basa ng luha, ngunit walang ginawa para pigilan ang kanyang pagkahulog. At ngayon, heto siya, nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ilalim ng madilim na tubig. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit tubig lang ang pumuno sa kanyang bibig. Iginagalaw niya ang kanyang mga braso at binti, ngunit ang bigat ng kanyang bestida ay hinihila siya pababa. Pababa, pababa. Ang ilaw mula sa yate ay unti-unting lumiliit, nagiging isang tuldok na lang sa kadiliman. Ang tunog ng makina nito ay humihina, papalayo. Iniwan nila ako. Iniwan ako ng sarili kong anak para mamatay. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa kawalan ng hangin, kundi sa bigat ng katotohanan. Ang bawat alaala ng pagmamahal na ibinuhos niya kay Miguel ay bumabalik na parang mga kutsilyong tumataraki sa kanyang puso. Ang dilim ay unti-unti nang bumabalot sa kanyang paningin. Wala ng liwanag, wala ng hangin, wala ng pag-asa. Isang huling bulan ng hangin ang kumawala mula sa kanyang mga labi kasama ang isang salitang hindi na maririnig ni numan. Anak! Isang ubo, malakas at masakit. Nagmula sa kaibuturan ng kanyang mga baga.
Dala ang pamilyar na alat ng tubig dagat. Sinundan iyon ng isa pa, hanggang sa naramdaman ni Teresita na gumilid siya sa pagkakahiga at iniluluwa ang natitirang tubig na nagpapahirap sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang nanginginig na liwanag mula sa isang gasera, sumasayaw sa mga dingding na gawa sa magaspang na kahoy. Amoy araw at amoy dagat ang hangin. Nakahiga siya sa isang simpleng papag na babalutan ng isang kumot na mas makapal pa kaysa sa suot niyang damit. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Napahiga siyang muli, humihingal. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang yate, ang nangiti ni Isabela, ang mga luhang tumutulo sa mata ni Miguel, ang malamig na yakap ng karagatan. Huwag! Ang sigaw ay kumawala sa kanyang lalamunan, garalgal at puno ng takot. Napayakap siya sa kanyang sarili, nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi sa lagim ng alaala. Kasabay noon, bumukas ang pinto ng maliit na kubo. Isang anino ang tumambad sa may pintuan, isang matandang lalaki, balingkinita ng katawan, at may hawak na mangkok. Sino ka? Lumayo ka sa akin, sigaw ulit ni Teresita. Sinusubukang iatras ang sarili kahit wala nang maatrasan. Hindi kumibo ang lalaki. Dahan-dahan itong pumasok at isinara ang pinto para hindi pumasok ang malamig na hangin. Inilapag nito ang gasera sa isang maliit na mesa. Sa liwanag, nakita ni Teresita ang mukha nito. Isang mukha na kulubot dahil sa araw at alat ng dagat. May mga matang malumanay, ngunit may bakas ng lungkot. Kalma lang ho kayo, ma'am, sabi nito sa mahinang boses. Ligtas na po kayo. Nasaan ako? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Teresita. Ang bawat salita ay may bahid ng pagdududa. Ako po si Jose, isang mangingisda, sagot ng lalaki. Natagpuan ko po kayo sa dalampasigan kaninang madaling araw. Wala na po kayong malay. Tinitigan siya ni Teresita. Sinusuri ang bawat galaw nito. Walang bahid ng kasamaan sa anyo nito. Tanging pag-aalala. Inilapag ni Jose ang hawak niyang mangkok sa mesa, malayo ng kaunti kay Teresita. Maghapunan na po muna kayo. Mainit na lugaw. Pampalakas ng katawan. Hindi ito umupo sa tabi niya. Sa halip kumuha ito ng isang maliit na bangko at naupo malapit sa may pinto. Binibigyan siya ng espasyo. Nanginginig ang mga kamay na inabot ni Teresita ang mangkok. Mainit. Ang init na iyon ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga palad, nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Sinimulan niyang kumain. Bawat subo ay tila nagpapagising sa kanyang nanlalamig na katawan. At habang kumakain, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ito malakas na pag-iyak, mga patak lang na tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa lugaw na kanyang kinakain. Ang alat ng luha ay kapareho ng alat ng dagat na muntik ng kumitil sa kanya. Ngunit ngayon, ito ang alat ng katotohanan. Ang katotohanang pinagtaksilan siya. Ang katotohanang ang anak na inalagaan at minahal niya ng buong buhay ay kaya siyang itapon na parang basura. Hindi nagsalita si Mang Jose. Tumayo lang ito, kumuha ng isang malinis na bimpo at dahan-dahang inilapag sa tabi ng mangkok. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Teresita, iyon ay isang pag-unawang hindi niya naramdaman sa sarili niyang pamilya. Nang matapos siyang kumain, isang pamilyar na tunog ang pumuno sa katahimikan ng kubo. Galing iyon sa isang maliit at debateryang radyo sa sulok. Isang balita. Isang malungkot na balita ang bumalot sa mundo ng pagnenegosyo, sabi ng tagapagbalita. Kinumpirma na ng pamilya ang pagpanaw ng kilalang pilantropo at CEO ng De La Vega Holdings na si Ginang Teresita De La Vega sa edad na 70. Ayon sa kanyang nag-iisang anak na si Miguel De La Vega, isang di inaasahang aksidente ang naganap sa kanilang pribadong yate.
Napatigil sa paghinga si Teresita. At pagkatapos, ipinarinig ng radyo ang isang recording. Ang boses ni Miguel. Garalgal, puno ng sakit. Hindi, hindi ko matanggap na wala na ang aking ina, sabi ng boses mula sa radyo. Siya ang aking ilaw, ang aking gabay. Ang tanging magagawa ko na lang na ngayon ay ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Paalam, aking pinakamamahal na ina. Napahawak si Teresita sa kanyang dibdib. Ang galing. Isang perpektong pag-arte. Aksidente raw po pala. Mahinang sabi ni Mang Jose mula sa kanyang kinauupuan. Tumingin si Teresita sa kanya. Ang mga luha ay natuyo na. Ang natira na lang ay ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy ng galit at paghihiganti. Ibinaba niya ang mangkok at nagsalita sa isang boses na malamig at matigas. Isang boses na hindi niya kailanman inakalang magagamit niya. Hindi ito aksidente. Tumingala si Mang Jose, nagtataka. Pinatay nila ako. Sa pagbitaw niya ng mga salitang iyon, nakita ni Teresita ang biglaang pagbabago sa anyo ng mukha ni Mang Jose. Ang malumanay na awa sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang pamilyar na pait at galit. Ang katahimikan na pumuno sa kubo ay mas mabigat pa kaysa sa ugong ng dagat sa labas. Nakatitig lang si Teresita kay Mang Jose, hinihintay ang kanyang reaksyon. Inaasahan niya ang pagtataka, marahil kahit ang pagdududa. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas malalim, isang pagkilala. Ang awa sa mga mata ng matanda ay dahan-dahang naglaho at ang pumalit dito ay isang pamilyar na anino. Isang pait na tila matagal nang naninirahan doon. Tumango ito ng dahan-dahan na para bang kinukumpirma nito ang isang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan. Halika, maupo ka, sabi ni Teresita. Ang boses ay mas kalmado na ngayon. Ipapaliwanag ko ang lahat. At sa liwanag ng nag-iisang gasera, ikinuwento ni Teresita ang lahat. Ang pagmamahal niya kay Miguel, ang lamig sa pakikitungo ni Isabela, ang mga maliliit na senyales na pinili niyang baliwalain, ang mga mamahaling alahas na biglang isinusuot ng manugang niya, ang mga usapan tungkol sa pagpapahinga na laging binabanggit ni Miguel. Ikinuwento niya ang bawat detalye ng araw na yon. Ang rilos, ang yakap, ang bulong, ang tulak. Habang nagsasalita siya, hindi siya umiyak. Ang mga luha ay napalitan na ng malamig na galit. Para siyang nag-uulat ng isang krimen, hindi nagkukwento ng sarili niyang trahedya. Hindi nagsalita si Mang Jose. Nakikinig lang ito. Ang mga mata ay nakapako sa kanya. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Sa bawat salita ni Teresita, mas lalong tumitigas ang ekspresyon sa mukha nito. Nang matapos si Teresita, ang tanging maririnig lang ay ang pagaspas ng apoy sa gasera. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Mang Jose. Hindi pa rin ito nagsasalita. Naglakad ito papunta sa isang lumang baul na gawa sa kahoy sa sulok ng kubo. Lumikha ito ng isang tumataginting na tunog nang buksan niya ang takip nito. Mula sa loob, kinuha nito ang isang bungkos ng mga papel na naninilaw na at marupok na sa katagalan. Bumalik ito sa mesa at maingat na inilatag ang mga yon sa harap ni Teresita. Mga lumang dyaryo. Nanginginig ang kamay na hinawakan ni Teresita ang isa. Ang petsa, 5 taon na ang nakalipas. Ang headline, mayamang byuda, naspalid sa isang hiking accident. Binasa niya ang balita. Ang pangalan ng babae ay Estela. Isang matagumpay na negosyante, isang mapagmahal na ina sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. At pagkatapos, isang para po ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang para po na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ayon sa mga malapit sa pamilya, si Ginang Estela ay ilang buwan na ring nakikipaglaban sa early onset dementia. Napatingin siya kay Mang Jose. Asawa ko, sabi nito, ang boses ay basag.
ang aking Estela. Ipinagpatuloy ni Teresita ang pagbabasa. Ang lahat ay nakasulat doon. Ang biglaang pagkamatay, ang nag-iisang tagapagmana, ang kwento ng isang mapagmahal na anak na nagluluksa, parehong-pareho. Ang lahat ay isang perpektong kopya ng kanyang kwento. Hindi tayo nagkataon, Ginang Teresita, sabi ni Mang Jose. Ang bawat salita ay may bigat. Tadhana ito. Tumingin si Teresita mula sa mga lumang dyaryo papunta sa mukha ng lalaking nasa harap niya. Dalawang tao mula sa magkaibang mundo, pinagtagpo ng parehong bangungot, pinag-isa ng parehong pagtataksil. Hindi ito tadhana, ito ay isang sumpa, at may isang taong nasa likod ng lahat ng ito. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at totoo. Ngunit ngayon, mayroon na itong kasamang layunin. Napatingin siya sa kanyang mga palad na dati nag-aalaga ng mga orchidyas at pumipirma ng mga tseke. Ngayon, ang mga palad na ito ay kailangang matutong lumaban. Hindi na ako ang Teresita na kilala nila. Bulong niya, una sa kanyang sarili, at pagkatapos ay mas malakas, nakatingin kay Mang Jose. Papanagutin ko sila, silang lahat. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang babaeng may puting buhok na magulo. May mga matang pagod at namumugto, may mukhang puno ng pighati. Ito ang babaeng tinulak nila sa dagat. Ito ang babaeng hinayaan nilang mamatay. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, isang bagay ang nagbago sa kanyang mga mata. Ang pighati ay napalitan ng apoy. Ang kahinaan ay napalitan ng bakal. Lumingon siya kay Mang Jose. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya sa isang boses na matatag at hindi na nag-aalinlangan. Tulungan mo akong magbago. Tulungan mo akong magtago sa kanilang paningin. Huminga siya ng malalim. Pinapakawalan ang huling hininga ng matandang Teresita de la Vega. Simulan na natin. Ang katad ng silya ay malamig at makinis sa kanyang likod. Idinantay ni Isabela ang kanyang mga braso sa malapad at makintab na mesa na gawa sa kahoy ng nara. Sa loob ng 10 taon, nakita niya lang ang mesa na ito mula sa kabilang panig bilang isang bisita sa opisina ng biyenan niya. Palagi siyang nauupo sa maliit na silya sa harap. Nakangiti, nagkukunwaring mapagkumbaba. Ngayon, nakaupo na siya sa trono. Dahan-dahan siyang umikot, pinagmamasdan ang buong opisina. Ang mga pader na puno ng mga parangal ni Teresita. Ang mga larawan nito kasama ang mga mahahalagang tao. Ang bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. Isang tanawin ng kapangyarihan. Sa wakas, bulong niya sa sarili, isang ngiting kontento ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dati, pangarap lang ito. Isang pangarap na itinayo niya mula sa putik ng kanyang kahapon. Ngayon, ito na ang katotohanan. Ang De La Vega Holdings, ang 3 bilyong piso. Ang lahat ay sa kanya na. Well, sa kanila ni Miguel. Pero pareho lang din iyon. Si Miguel ay isang piraso lang sa kanyang laro. Isang mahinang piraso na kailangan niya para makarating sa tagumpay. Ang pagbukas ng pinto, ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Miguel, amoy alak, magulo ang buhok. Ang mamahaling damit na suot nito ay lukot na. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pait. Opisina pa rin to ni Mama. Hindi siya tiningnan ni Isabela na natili ang kanyang tingin sa tanawin sa labas. Opisina ko na to ngayon, Miguel, at opisina mo. Panahon na para masanay ka. Hindi ako masasanay, sagot ni Miguel. Nanginginig ang boses. Nakikita ko siya, Isabela. Sa bawat sulok ng bahay, sa bawat panaginip ko, tinutulak ko siya. Paulit-ulit. Sa wakas ay lumingon si Isabela. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo.
Itigil mo yan, sabi niya sa matigas na boses. Tapos na, wala ka nang magagawa. Ang kailangan mong gawin ngayon ay maging matatag. May press conference tayo mamayang hapon para i-anunsyo ang huling habilin niya. Ayoko, sabi ni Miguel, napasabunot sa sariling buhok. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang humarap sa mga tao at magsinungaling. Tumayo si Isabela. Dahan-dahan siyang lumapit sa asawa na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Hinaplos niya ang pisngi nito. Gusto mong sabihin ko sa lahat na ikaw ang tumulak sa kanya? Bulong niya, ang bawat salita ay may lason. Gusto mong malaman ng buong mundo na ang nag-iisang anak ni Teresita de la Vega ang pumatay sa sarili niyang ina? Ako, kaya kong sabihin na wala akong kinalaman. Ikaw ang tatayo sa entablado na may dugo sa iyong mga kamay. Namutla si Miguel. Ang tapang nito kanina ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Kaya umayos ka. Pagpapatuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado. Maligo ka, magbihis ka, at mamaya, ngumiti ka para sa mga kamera. Dahil simula ngayon, tayo na ang hari at reyna. Hinalikan niya ito sa labi. Isang halik na walang init, isang halik na parang selyo sa kanilang kasunduan at tinalikuran na ito. Sa press conference, si Isabela ay larawan ng isang nagluluksa ngunit matatag na byuda. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Sa kanyang mga bisig, kalong niya ang isang sanggol na natutulog, nababalot sa isang puting kumot. Nakahanda na ang lahat. Ang pekeng last will and testament ay nasa kamay na ng kanilang abogado. Si Miguel ay nasa tabi niya, mukhang naubos ang lahat ng lakas, ngunit sumusunod. Sa ngalan po ng aking yumaong biyenan na itinuring kong tunay na ina, panimula ni Isabela, ang boses ay bahagyang nanginginig para sa epekto. Nais po naming ipagpatuloy ang kanyang legacy bilang pagpapatunay sa kanyang walang katapusang pagmamahal sa pamilya. Ipinagkaloob niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang nag-iisang anak at sa kanyang apo. Itinaas niya ng bahagya ang sanggol para makita ng lahat. Siya po si Teresita. Ipinangalan sa kanya bilang aming alaala at pagpupugay. Nagbulungan ang mga reporter. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Isang perpektong eksena. Ang nagluluksa na anak, ang matatag na asawa, at ang inosenteng sanggol na magmamana ng lahat. Walang sino man ang magdududa. Pagkatapos ng lahat, nang pauwi na sila sa kotse, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Isabela. Napangiti siya. Isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, sa buong araw, sa wakas, akin na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang mga balita. Ngunit bago pa niya mabuksan ang news app, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Nasisiyahan ka ba sa trono mo, Reyna Isabela? El Patron. Ang nalim, ang ngiti sa mga labi ni Isabela ay biglang naglaho. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Hindi maaari. Akala niya ay tapos na ang ugnayan nila. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng malamig na takot. Ang unang pagkakataon na muling tumuntong si Teresita sa marmol na sahig ng sarili niyang pamamahay ay halos magpabagsak sa kanya. Hindi na siya si Teresita de la Vega, ang may-ari ng mansyon. Siya na ngayon si Coring, isang matandang kasambahay na may edad na, medyo hukot na ang likod, at may suot na makapal na salamin. Ang kanyang buhok, na dati maingat na inaalagaan, ay tinakpan ng isang pilukang kulay abo at laging nakatali sa isang mababang pusod. Isang simpleng uniforme ng katulong ang bumalot sa kanyang katawan. Ito ang plano ni Mang Jose. Ginamit nito ang isang dating kaibigan na nagtatrabaho sa isang ahensya
para sa mga kasambahay para maipasok siya. Walang sino man ang nakakilala sa kanya. Para sa kanila, isa lang siyang bagong muka sa dose-dosenang mga tauhan sa Villa de la Vega. Coring, ikaw na ang bahala sa hardin at sa mga halaman sa loob, sabi ng mayordoma, isang babaeng matagal na niyang kilala, ngunit hindi na siya nakikilala ngayon. Tumangulang siya, yumuko, at kinuha ang mga gamit sa paghahardin. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Ang bawat sulok ay puno ng alaala. Ang hagdanan kung saan nahulog si Miguel noong bata pa ito. Ang sala kung saan sila nagdiriwang ng Pasko. Ang pasilyo kung saan nakasabit ang larawan nila ng kanyang yumaong asawa. Ngayon, sa tabi ng larawang iyon, may bago nang nakasabit. Isang malaking larawan ni na Miguel at Isabela, kasama ang sanggol na hindi niya apo. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Hindi ito ang oras para maging marupok. Nasa labas na siya sa may hardin nang marinig niya ang boses ni Isabela mula sa balkonahe. Ano yan? Bakit nandyan pa rin ang mga yan? Tanong nito sa isang matinis na boses. Sumilip si Teresita mula sa likod ng isang malaking halaman. Nakaturo si Isabela sa hanay ng mga puting orkidyas na Vanda. Ang kanyang koleksyon, ang kanyang paborito, mga halamang inalagaan niya ng maraming taon. Mga paborito po yan ni Senyora Teresita, sagot ng isang hardinero. Wala na si Senyora Teresita, malamig na tugon ni Isabela. At ayoko ng mga yan, mukhang mga bulaklak sa patay. Itapon niyo lahat yan, palitan niyo ng mga pulang rosas. Naramdaman ni Teresita ang pag-init ng kanyang mga kamay. Ikinuyom niya ang mga ito ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang sakit ay nagsilbing paalala sa kanyang misyon. Tahimik siyang tumalikod at ipinagpatuloy ang pagbubunot ng damo habang sa kanyang likuran ay naririnig niya ang tunog ng mga paso na binabasag at mga halaman na pinupunit mula sa kanilang mga ugat. Ilang gabi siyang naghintay. Pinag-aralan niya ang rutina ng bahay, ang oras kung kailan natutulog ang lahat, ang pag-ikot ng mga gwardiya. Sa ika-4 na gabi, sa oras na ang buong bahay ay nababalot na ng katahimikan, dahan-dahan siyang gumapang palabas ng kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Ang kanyang pakay, ang opisina. Ang kanyang dating opisina. Bawat hakbang sa madilim na pasilyo ay isang panganib. Ang bawat kaluskos ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Nang marating niya ang pinto, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura na sinadya niyang hindi isara ng maigi kaninang hapon habang naglilinis siya. Pumasok siya at isinara ang pinto nang walang tunog. Sa dilim, kinapa niya ang daan papunta sa kanyang mesa. Sa likod ng isang malaking painting ng isang barko, isang painting na regalo sa kanya ng kanyang asawa ay ang kanyang personal na safe. Hindi niya kailangan ng ilaw. Ang kombinasyon ay nakaukit sa kanyang puso at isipan. Ang kanilang wedding anniversary, isang ikot, 2, 3, isang mahinang click. Bumukas ang pinto ng safe. Nanginginig ang kamay na kinapa niya ang loob, mga dokumento, mga titulo, at isang folder na hindi dapat nandoon. Kinuha niya ito at ginamit ang liwanag mula sa siwang ng bintana para basahin. Nakasulat sa letterhead ng isang doktor na hindi niya kilala. At sa loob, naroon ang mga pekeng resulta ng mga pagsusuri, mga salitang tumalon sa pahina at sumampal sa kanya. Severe cognitive decline, early onset dementia, unfit to manage own affairs. At sa pinakailalim, isang pirma. Ang pekeng pirma niya, ito na. Ang ebidensya, ang patunay ng kanilang kasuklam-suklam na plano. Isasara na sana niya ang safe nang marinig niya ang isang boses mula sa labas, sa may terrace. Ang boses ni Isabela, mahina at ninenerbiyos. Sinabi ko nang naipadala ko na ang bayad.
Oo, ang susunod na bayad ay sa itinakdang oras. Huwag mo akong tawagan dito. Sino ang kausap niya? Ang boses na dati puno ng kapangyarihan ay napalitan ng takot. Mabilis na isinara ni Teresita ang safe. Ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto at dahan-dahang lumabas ng opisina. Pabalik na sana siya sa kanyang silid nang may makita siyang anino sa hardin, malapit sa fountain. Isang lalaki, nakaupo sa isang bench, may hawak na bote ng alak. Si Miguel. Nagtago siya sa likod ng isang haligi. Umiiyak ang kanyang anak. Isang iyak na tahimik at puno ng pagsisisi. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang bulong nito sa hangin. Isang bulong na halos pumatay sa kanyang puso. Mama, patawad mama. Anong nagawa ko? Isang parte sa loob ni Teresita ang gustong tumakbo palapit dito, yakapin ito at sabihing, nandito si mama anak. Ngunit ang babaeng iyon ay patay na. Tumigas ang kanyang puso. Tinalikuran niya ang kanyang umiiyak na anak at tahimik na bumalik sa dilim. May mali sa sanggol. Iyon ang laging bumubulong sa isipan ni Teresita sa tuwing napapalapit siya sa duyan. Bilang si Coring, isa sa mga tungkulin niya ay ang tumulong sa yaya ng bata. Nakikita niya kung paano ito alagaan, kung paano ito hawakan, at mayroon siyang napapansin. Si Isabela, kapag may mga kamera o bisita, ay larawan ng isang mapagmahal na ina. Ngunit sa pribadong mga sandali, ang sanggol ay parang isang mamahaling gamit lamang. Isang aksesorya sa kanyang bagong buhay. Bihira niya itong kargahin. Ang mga utos niya sa yaya ay laging walang init, walang lambing. Si Miguel naman ay hindi man lang lumalapit sa bata. Tinitingnan niya ito mula sa malayo na may halong takot at pagsisisi na para bang ang inosenteng sanggol ay isang buhay na paalala ng kanyang kasalanan. Hindi ito ang kilos ng mga bagong magulang. Alam ito ni Teresita. Naramdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang hapon, habang pinapalitan niya ng damit ang sanggol dahil abala ang yaya sa kusina, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa lampin nito. Isang silver na saklay, isang pulsera sa paa na karaniwang isinusuot sa mga bagong silang na sanggol. Pinulot niya ito. Maliit at simple lang, ngunit may isang nakaukit dito. Isang letrang S na may magandang disenyo. S? Bakit S? Kung anak ito ni na Miguel at Isabela, hindi ba dapat D para sa De La Vega? O M para kay Miguel? O I para kay Isabela? Biglang nanlamig ang mga kamay ni Teresita. Hinawakan niya ng mahigpit ang maliit na saklay. Ito na ang katibayan na tama ang kanyang kutob. Kinagabihan, sa kanilang tagpuan sa likod ng malawak na hardin, ipinakita niya ito kay Mang Jose. Tingnan mo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Sinuri ni Mang Jose ang saklay. Bulong nito. Hindi para sa De La Vega. Kailangan nating malaman kung saan galing ang batang ito. Jose, sabi ni Teresita. Hindi ko na ito matitiis. May isang inosenteng bata na nadadamay sa kanilang kasakiman. Tumango si Mang Jose. Ang kanyang mukha ay seryoso. May mga kakilala ako. Mga dating kasamahan sa pier. Maraming naririnig ang mga yon. Magtatanong-tanong ako tungkol sa mga klinika, mga lugar na pinupuntahan ng mga taong gustong magtago ng sikreto. Lumipas ang 2 araw na puno ng pananabik at takot para kay Teresita. Bawat kilos niya sa loob ng mansyon ay mas naging maingat. Bawat pagtingin niya sa sanggol ay may kasamang awa at determinasyon. Sa 3 gabi, dumating si Mang Jose sa kanilang tagpuan, ngunit iba ang anyo ng kanyang mukha. May bahid ng pagkasuklam at galit. May nalaman na ako, sabi nito. Walang paligoy-ligoy. Inilabas nito ang isang maliit na voice recorder. Nahagilap ko ang isang nurse na datihang nagtrabaho sa isang illegal na surrogacy clinic sa labas ng syudad. Nagbayad ako para magsalita siya.
Pinindot niya ang play. Ang boses ng isang babae, nanginginig sa takot, ang pumuno sa hangin. Kilala ko ang mag-asawang De La Vega. Nagbayad sila ng malaki. Isang cash deal. Ang sanggol. Hindi sa kanila yon. Galing yon sa mag-asawang Salazar. Kinuha nila ang bata pagkatapos ng aksidente. Napahawak si Teresita sa isang puno para suportahan ang sarili. Salazar. Ang pangalan ay pamilyar. Isang mayamang mag-asawa na nagmamay-ari ng isang malaking construction firm. Ang mga Salazar. Bulong ni Teresita. Nabalita sila. Namatay sa isang gas leak sa kanilang bahay. Ilang linggo lang ang nakalipas, pagpapatuloy ni Mang Jose. Inilabas nito ang isang gusot na pahina ng dyaryo mula sa kanyang bulsa. Ipinakita nito ang larawan, isang masayang mag-asawa, si Mr. at Mrs. Salazar, na karga-karga ang kanilang bagong silang na anak. Ang parehong sanggol na natutulog ngayon sa duyan sa loob ng mansyon. Tinitigan ni Teresita ang larawan, ang ngiti ng mag-asawa, ang pagmamahal sa kanilang mga mata habang tinitingnan ang kanilang anak. Isang perpektong pamilya, winasak ng kasakiman, biglang nawala ang lahat ng hangin sa kanyang dibdib. Ang bigat ng katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa sarili niyang pagtataksil. Hindi lang siya ang biktima, may isa pang pamilyang nawasak. May isang batang ninakaw mula sa kanyang mga tunay na magulang. Hinawakan niya ang dyaryo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ng sanggol sa larawan. Ang paghihiganti para sa sarili niya ay hindi na sapat. Hindi na ito ang pinakamahalaga. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng galit. Isang galit na ipinanganak mula sa awa at pangangailangan para sa katarungan. Hindi na ito tungkol sa akin, Jose. Ang boses niya ay mahina, ngunit may bigat ng isang panunumpa. Kailangan nating iligtas ang batang ito at kailangan nating panagutin ang mga halimaw na gumawa nito sa kanila. Ang amoy ng isda at alikabok ay matagal nang naging pabango ni Mang Jose. Dito sa magulong daungan ng syudad, ang mga sikreto ay parang mga alimangong nagtatago sa ilalim ng mga bato. Kailangan mo lang malaman kung aling bato ang aalisin. Pagkatapos ng kanilang natuklasan, hindi na mapakali si Mang Jose. Ang kwento ni Teresita, na sinamahan pa ng trahedya ng mga Salazar, ay gumising sa isang natutulog na halimaw sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti para sa kanyang Estela ay hindi na isang malamig na abo. Ito na ay isang nagbabagang apoy. Ginamit niya ang voice recording ng nurse bilang panimula. Sinundan niya ang pera. Hindi ito madali. Ang mga taong sangkot ay takot magsalita. Ngunit si Mang Jose ay matiyaga. Alam niya kung paano magtanong, kung kanino lalapit. Ang mga taon ng pakikipag-usap sa kapwa mangingisda, mga kargador, at mga tinderang nagkakalat ng tsismis ay naging sandata niya. Isang gabi, sa isang madilim na sulok ng isang karinderya, isang matandang bookkeeper na may utang na loob sa kanya ang nagbigay ng isang pangalan. Hindi pangalan ng tao, kundi pangalan ng isang kumpanya. Isang trading company na walang opisina, walang produkto, ngunit milyon-milyon ang dumadaloy na pera. Diyan idinaan ang bayad para sa klinika. Bulong ng bookkeeper, palingalinga. At hindi lang yon. May nakita rin akong mga bayad sa isang doktor, isang pathologist na nag-aasikaso ng mga death certificate. Ang parehong pathologist na pumirma sa death certificate ng kanyang asawa na nagsasabing accidental fall. Ang parehong pathologist na malamang ay pumirma rin sa death certificate ng mga Salazar para sa gas leak. Nagsimulang magkadugtong-dugtong ang lahat. Ito ay hindi lang isang simpleng krimen. Ito ay isang organisasyon, isang network ng kasamaan na kumikilos sa mga anino. Inabot ni Mang Jose ang ilang araw sa pag-aaral ng mga dokumentong ibinigay sa kanya. Mga numero, mga petsa, mga bank transfer. Sa unang tingin,
Mukha lang silang ordinaryong transaksyon, ngunit nakita niya ang pattern. Ang pera ay dumadaloy mula sa iba't ibang pamilya, mga pamilyang mayayamang byuda o byudo, papunta sa shell company na ito. At mula sa shell company, ang pera ay napupunta sa iisang account. Isang account na walang pangalan, tanging isang code. El Patron. Ang pangalang iyon na narinig na niya ng isang beses mula sa isang takot na kontak ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Ang amo, ang boss. Isang gabi, pinuntahan niya ang isang dati niyang kaibigan, isang retiradong mamamahayag na ngayon ay nagpapatakbo ng isang maliit na printing press. Ipinakita niya rito ang lahat ng kanyang natuklasan. Tinitigan ng matandang mamamahayag ang mga papel. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namumutla. "Jose, itigil mo na to," sabi nito. Itinutulak pabalik ang mga dokumento. "Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo." "Sino siya?" giit ni Mang Jose. "Hindi ko alam ang pangalan niya," sagot ng kaibigan. "Walang nakakaalam. Pero ang alam ko, ang El Patron na yan. Konektado siya. Mataas. Mga politiko, mga general. Hindi mo siya kayang banggain. Papatayin ka lang nila na parang isang ipis." Ang babala ay nag-iwan ng lamig sa buong katawan ni Mang Jose. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kanyang maliit na kubo, naramdaman niya agad na may mali. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Ang kandado ay sira. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang loob ay nakahalihaw. Ang kanyang mga gamit ay nakakalat. Ang baul kung saan niya itinatago ang mga papeles tungkol kay Estela ay bukas at walang laman. Ngunit ang nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang bagay na nasa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Isang malaking isda, patay na. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan at sa bibig nito ay may nakasaksak na isang piraso ng papel. Nanginginig ang kamay na kinuha ito ni Mang Jose. Nakasulat dito, sa malalaking pulang letra, ang mga isda ay dapat manatili sa dagat. Isang babala, malinaw at brutal. Kinabukasan, sa kanilang tagpuan, ikinuwento niya ang lahat kay Teresita. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang nalaman, ang network, ang panganib, ang babala. "Kailangan nating itigil ito, Teresita," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo sa unang pagkakataon. Hindi lang sina Miguel at Isabela ang kalaban natin. Isang halimaw ang kaharap natin. Isang halimaw na kayang pumatay ng walang bakas. Tumingin siya sa mga mata ni Teresita, mga matang puno ng pag-asa noong mga nakaraang araw. "Masyadong malakas ang kalaban natin, Teresita." Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay parang lason sa kanyang bibig. "Baka mapahamak ka lang ulit. Baka sa susunod, hindi na kita mailigtas." Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng bigat ng katotohanan. Ang maliit na liwanag ng pag-asa na kanilang sinimulan ay tila unti-unting nilalamon ng isang napakalaking anino ng kadiliman. Ang mga salita ni Mang Jose ay parang mga bato na bumagsak sa puso ni Teresita. Lumilikha ng mga alon ng takot at pag-aalinlangan. Isang halimaw, masyadong malakas, baka mapahamak ka lang ulit. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naglakad si Teresita mag-isa sa dalampasigan, ang parehong dalampasigan kung saan siya unang namulat pagkatapos siyang iligtas ng dagat. Ngayon, ang tunog ng mga alon na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila mga bulong ng babala. Napaupo siya sa malamig na buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, mula noong siya ay magising sa kubo ni Mang Jose, naramdaman niya ang tunay na pagod. Ang pagod ng isang 70 taong gulang na babae na pagod ng lumaban. Tama si Jose. Sino ba siya para kalabanin ang isang El Patron? Isa lang siyang matandang babae na dapat sana'y nag-aalaga na lang ng mga apo. Ang plano nila ay parang pagsubok
Naabutin ang buwan gamit ang mga kamay. Imposible. Maaari siyang tumakas. Maaari silang magtago ni Jose sa isang malayong probinsya kung saan walang nakakakilala sa kanila. Mabuhay ng simple, ligtas. Ngunit pagkatapos, ano? Hahayaan na lang ba niyang gamitin ni na Miguel at Isabela ang kanyang pangalan para sa kanilang kasakiman? Hahayaan na lang ba niyang manatili ang isang ninakaw na sanggol sa kamay ng mga taong walang puso? Hahayaan na lang ba niyang manatiling walang hustisya ang pagkamatay ni Estela, ng mga Salazar, at marahil ng marami pang iba? Bumalik siya sa mansyon bago pa sumikat ang araw. Bilang si Coring, pumasok siya sa nursery para tingnan ang sanggol. Natutulog ito ng mahimbing sa kanyang duyan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom. Ang kanyang paghinga ay payapa. Sa kanyang mukha, nakikita ni Teresita ang pinaghalong anyo ng mag-asawang Salazar mula sa larawan sa dyaryo. Inosente. Walang kamalay-malay sa madilim na mundong kanyang ginagalawan. Hinaplos niya ng marahan ng pisngi nito. Isang mainit na kuryente ang dumaloy mula sa kanyang daliri papunta sa kanyang puso. Ito ang sagot. Hindi na siya maaaring tumakbo. Naalala niya ang kanyang asawang si Eduardo. Isang lalaking matapang at may prinsipyo. Hindi tayo pinalaki para tumakbo, Teresita. Madalas nitong sabihin sa kanya. Ang mga halimaw ay lumalakas lang kapag pinagtataguan mo sila. Kailangan mong harapin sila sa liwanag. Sa liwanag. At sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakadelikado, napakatapang, at napakabaliw na baka ito na mismo ang kailangan nila. Kinagabihan, sa kanilang tagpuan, hinintay niya si Mang Jose. Nag-isip ako, panimula ni Teresita. Ang boses niya ay kalmado na, ngunit may bagong kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tama ka. Masyadong malakas si El Patron sa dilim. Masyado siyang malakas kapag nakatago. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Mang Jose. Kung ganoon, pagpapatuloy ni Teresita, kailangan nating hilahin siya palabas sa liwanag. Kailangan nating gawing entablado ang buong mundo para makita siya ng lahat. Paano? Huminga ng malalim si Teresita. Gagamitin natin ang kasinungalingan nila laban sa kanila. Sa susunod na linggo, maglulunsad sina Miguel at Isabela ng isang charity foundation. Isang malaking event, puno ng media, mga politiko, at mga sikat na tao. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mang Jose. Ang pangalan ng foundation, the Teresita de la Vega Foundation. Nanlaki ang mga mata ni Mang Jose nang maintindihan niya ang plano. Hindi, Teresita, hindi mo naiisip na, oo, Jose, sabi ni Teresita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magpapakita ako sa sarili kong libing. Magbabalik ako mula sa mga patay. Papatayin ka nila bago ka pa makalapit sa entablado. Hindi kung hindi nila ako inaasahan, sagot ni Teresita. Kailangan nating gawin ito ng perpekto. Kailangan natin ng tulong. Isang taong nasa loob. Isang taong mapagkakatiwalaan ko ng buong buhay ko. Pumunta siya sa kubo ni Mang Jose at kinuha ang luma nitong di-keypad na cellphone. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pananabik. May isang numero siyang hindi kailanman malilimutan. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Attorney Reyes speaking. Ang boses ng kanyang abogado sa loob ng 40 taon. Ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Huminga ng malalim si Teresita. Arturo, sabi niya, gamit ang pangalan na siya lang ang tumatawag dito. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. At pagkatapos, isang gulat at hindi makapaniwalang bulong. Ginang Teresita? Paanong... Pinutol siya ni Teresita. Walang oras para sa mga paliwanag. Ang oras ay para sa aksyon. Attorney Reyes,
Kailangan ko ang tulong mo. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng awtoridad na matagal na niyang hindi ginagamit. Oras na para bumalik. Ang ilaw mula sa spotlight ay nakakabulag. Nakatayo si Miguel sa gitna ng entablado, sa harap ng isang mikropono at sa harap ng daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Ang pinakamayayamang tao sa bansa. Mga reporter, mga politiko, ang lahat ay narito para sa grand launch ng The Teresita de la Vega Foundation. Isang malaking kasinungalingan. Hawak niya ang isang piraso ng papel na may speech na isinulat ni Isabela, ngunit ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang paningin. Ang kurbata ng kanyang mamahaling suit ay tila isang lubid na humihigpit sa kanyang leeg. Ang aking ina. Simula niya, ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Si Teresita de la Vega ay isang babaeng may ginintuang puso. Bawat salita ay parang asido sa kanyang dila. Sa gilid ng entablado, nakita niya si Isabela, nakatayo roon, maganda at kalmado sa kanyang itim na gown. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiti na hindi nagsasabing, "Kaya mo yan," kundi, "Subukan mo lang magkamali." Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin at gaya ng dati, ang imahe ay bumalik. Ang madilim na dagat, ang malamig na hangin, ang mukha ng kanyang ina, puno ng pagkalito at sakit. Bago niya ito. Itinulak niya ang alaala papalayo at ipinagpatuloy ang pagsasalita. Itinayo namin ang foundation na ito para ipagpatuloy ang kanyang pangarap na tumulong sa mga nangangailangan. Isang pamana ng pag-ibig. Pamana. Ang tanging pamana na iiwan niya ay ang pamana ng isang anak na pumatay sa sarili niyang ina para sa pera. Sa gitna ng kanyang pagkukunwari, isang paggalaw sa gitnang pasilyo ng ballroom ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang tao ang dahan-dahang naglalakad palapit sa entablado. Hindi niya ito pinansin sa simula. Marahil ay isang late na bisita. Ngunit ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera na kanina'y nakatutok sa kanya ay nagsimulang lumingon sa direksyon ng paparating na tao. Ang taong iyon ay isang matandang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok, na kulay pilak sa ilalim ng ilaw, ay nakaayos ng simple. Naglalakad ito ng may dignidad. Ang bawat hakbang ay kalmado at may layunin. Isang pamilyar na kislap sa mga mata. Isang pamilyar na postura. Hindi maaari. Napatigil si Miguel sa pagsasalita. Ang papel na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang buong ballroom ay tila huminto sa pag-ikot. Ang babae ay umakyat sa hagdan ng entablado. Ang mga bulungan ay naging malakas na pagtataka. Nakita niya si Isabela. Ang mukha nito ay namutla. Ang pagkukunwaring kalmado ay biglang naglaho at napalitan ng purong pagkagulat at takot. At pagkatapos, ang babae ay huminto sa tabi niya, humarap sa mga manunood at kinuha ang isa pang mikropono mula sa stand. Isang ngiti na minahal niya at sinaktan niya ang gumuhit sa mga labi nito. Tumingin ito sa mga manunood at pagkatapos ay sa kanya. At sa isang boses na malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong silid, nagsalita ito. "Na-miss niyo ba ako, mga anak?" Ang mundo ni Miguel ay gumuho. Ang mukha ng kanyang ina, buhay, nakatayo sa tabi niya. Hindi ito multo, hindi ito panaginip, ito ay totoo. "Impostor!" Narinig niya ang sigaw ni Isabela mula sa gilid. "Security! Kunin niyo ang babaeng yan! Isa siyang impostor!" Ngunit walang sino man ang gumalaw. Ang lahat, kasama na ang mga gwardiya, ay nakatitig lang, hindi makapaniwala. Si Miguel naman ay hindi na makahinga. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga binti ay naging parang halaya. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga.
Mas malakas pa kaysa sa boses ng kanyang ina. Sinubukan niyang magsalita. Ma... Ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid. Ang mga mukha sa mga manonood ay naging mga patak ng kulay. Ang huli niyang nakita ay ang mga mata ng kanyang ina. Hindi galit, hindi masaya. Puno lang ng nakakalunod na awa. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Ang pagbagsak ni Miguel ay ang senyales. Kasabay ng pagsigaw ng mga tao at ng pagtakbo ng mga mediko papunta sa entablado. Isang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng foundation ay biglang nag-ilaw. Ano to? Patay na yan! Sigaw ni Isabela sa technical crew, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Isang lalaking may edad, si Attorney ni Reyes, ang umakyat sa entablado at tumayo sa tabi ni Teresita. Hawak ang isang remote control. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Ang pangalan ko ay Arturo Reyes, ang abogado ni Ginang Teresita de la Vega sa loob ng 40 taon. At ngayong gabi, mayroon kaming isang maikling presentasyon. Pinindot niya ang isang buton. Ang unang lumabas sa screen ay isang video. Ang nanginginig na mukha ng isang nurse, nakatago sa dilim. Oh, kilala ko ang mag-asawang de la Vega. Nagbayad sila ng malaki. Ang sanggol, hindi sa kanila yon. Galing yon sa mag-asawang Salazar. Isang malakas na paghinga ng pagkabigla ang pumuno sa buong ballroom. Ang mga kamera ng media na kanina'y nakatutok sa walang malay na si Miguel ay bumaling lahat kay Isabela. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Sigaw ni Isabela, ang kanyang mukha ay naghahalo sa galit at pagkasindak. Ngunit huli na ang lahat. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya sa screen. Isang kopya ng peking medical report tungkol sa demensya ni Teresita. Isang kopya ng bank transfer papunta sa doktor na pumirma nito. Isang kopya ng napakalaking halaga na ipinadala sa isang shell company na tinatawag na Patron Trading. Bawat larawan, bawat dokumento ay isang pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Isabela. Pagkatapos, si Teresita na ang nagsalita. Ang babaeng yan, sabi niya. Itinuturo si Isabela at ang aking anak na ngayon ay nakahandusay dahil sa bigat ng kanyang konsensya ay tinangka akong patayin. Itinulak nila ako sa dagat para makuha ang pera na pinaghirapan namin ng aking asawa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang reyna na binabawi ang kanyang kaharian. Ang sanggol na hawak-hawak nila bilang kanilang tagapagmana ay hindi nila anak. Siya ay ang nawawalang anak ng yumaong mag-asawang Salazar, isa pa sa mga biktima ng sindikatong ito. Sa hudyat ni Attorney Reyes, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang matalim na kaibahan sa karangyaan ng paligid. Isabela de la Vega, inaaresto ka namin para sa mga kasong attempted murder, kidnapping, at falsification of public documents, sabi ng isang opisyal, papalapit sa kanya. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ang nasa likod ko. Sigaw ni Isabela. Nagpupumiglas habang pinoposasan siya ng 2 pulis. Tiningnan siya ni Teresita ng may awa. Tapos na ang laro mo, Isabela. Habang dinadala si Isabela papalabas, ang mga mediko naman ay isinasakay si Miguel sa isang stretcher. Nagkamalay ito saglit, sapat lang para magtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi sa pagitan nilang mag-ina. Ngunit sa mga mata ni Miguel, nakita ni Teresita ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, ang pagtanggap sa kanyang kapalaran. At sa mga mata ni Teresita, ang nakita ni Miguel ay hindi galit, kundi isang napakalalim na pighati. Tumango siya ng bahagya sa anak habang dinadala ito papalayo. Isang tahimik na pamamaalam. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuot
Nang simpleng damit ang lumapit kay Teresita, si Mang Jose. Dala-dala niya ang isang sanggol na mahimbing na natutulog, hindi alintana ang kaguluhan sa paligid. Kinuha ni Teresita ang bata mula sa kanyang mga bisig. Ang bigat nito ay isang kaaya-ayang bigat, isang bigat ng pag-asa. Natapos din, bulong ni Mang Jose. Nagsisimula pa lang, sagot ni Teresita, hinahaplos ang buhok ng sanggol. Kasabay noon, isang mataas na ranggong opisyal ng pulis ang lumapit sa kanila. Ginang de la Vega, sabi nito. Salamat sa inyong kooperasyon. Ang testimonya ni Isabela ay nagbigay sa amin ng impormasyon. May nakuha na kaming lead tungkol sa taong tinatawag na El Patron. Tumingin ang opisyal sa kanila nang may seryosong ekspresyon. Mukhang mas malaki pa ang problema natin, ma'am. Ang silid ay kulay puti at walang buhay. Ang tanging kulay ay ang kulay kahel na jumpsuit na suot ng lalaking nakaupo sa kabilang panig ng makapal na salamin. Ilang linggo na ang nakalipas mula sa gabing iyon. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Teresita de la Vega at ang pagbagsak ng isang kriminal na sindikato ay naging headline sa loob ng maraming araw. Ngunit para kay Teresita, ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Tinitigan niya si Miguel, ang kanyang anak. Payat na ito ngayon, may mga bilog sa ilalim ng mga mata. Ang dating kumpiyansa at yabang ay napalitan ng isang basag na katahimikan. Itinaas nila pareho ang telepono na nag-uugnay sa kanila. Ma, unang salita ni Miguel. Ang boses ay garalgal. Hindi sumagot si Teresita, hinayaan niya lang itong magsalita. Patawad. Pagpapatuloy nito, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko, pero kailangan mong malaman. Araw-araw, gabi-gabi, pinagsisisihan ko ang lahat. Ikinuwento niya kung paano siya dahan-dahang nilason ni Isabela. Kung paano nito ginamit ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang inggit sa ama, ang kanyang pakiramdam na hindi siya sapat. Para itanim ang ideya na si Teresita ay isang hadlang sa kanyang tagumpay. Pero kasalanan ko pa rin, sabi niya, umiiling. Ako ang tumulak sa'yo, ma. Ako ang gumawa noon. Nakikinig lang si Teresita. Ang bawat salita ng pagsisisi ay parang isang maliit na patak ng gamot sa isang napakalaking sugat sa kanyang puso. Ang sugat ay hindi na maghihilom ng tuluyan. Alam niya iyon. Ngunit marahil, ang gamot ay makakatulong para mabawasan ang sakit. Nang makita kitang buhay sa entablado, sabi pa ni Miguel, hindi takot ang una kong naramdaman, ma, kundi ginhawa, isang napakalaking ginhawa. Dahil kahit na anong mangyari sa akin, alam kong ligtas ka. Sa wakas nagsalita si Teresita. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang pagpapatawad, Miguel, ay isang komplikadong bagay, sabi niya. Hindi ito isang switch na bubuksan mo lang at mawawala na ang lahat ng sakit. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng anak. Pinapatawad kita, anak. Nakita niya ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Miguel. Isang iyak na walang tunog, puno ng pasasalamat at sakit. Pinapatawad kita. Pag-uulit ni Teresita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya ako sa galit na halos lumamon sa akin. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang mga pilat na iniwan mo ay mananatili dito habang buhay. Idinantay niya ang kanyang palad sa malamig na salamin. Sa kabilang panig, idinantay din ni Miguel ang sa kanya na para bang sa paraang iyon ay maaabot nila ang isa't isa. Gawin mong makabuluhan ang pangalawang pagkakataon mo, Miguel, sabi ni Teresita. Magbago ka, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Tumayo na siya. Iyon na ang huli niyang sasabihin. Iyon na ang kanilang pamamaalam. Paglabas niya sa bilangguan, naghihintay sa kanya si Attorney Reyes sa labas.
karga ang isang sanggol na ngayon ay masigla at malusog. "Kumusta?" tanong ng abogado. "Tapos na," sagot ni Teresita. Kinuha ang bata. Ang sanggol ay ngumiti sa kanya, isang nangiti na pumawi sa lamig na dala ng bilangguan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang kanyang bagong simula. "May balita na po pala tayo," sabi ni Attorney Reyes habang naglalakad sila papunta sa sasakyan. "Nahuli na si El Patron at hindi kayo maniniwala kung sino siya." Tumingin si Teresita, naghihintay. Si Ricardo Montero. Napatigil sa paglalakad si Teresita. Si Ricardo Montero, ang pinakamalaking karibal sa negosyo ng kanyang yumaong asawa. Isang lalaking laging nasa anino ni Eduardo, laging puno ng inggit. Ang lahat ng ito ay nagsimula pala sa inggit. Isang kanser na sumira sa napakaraming buhay. Umiling si Teresita. Hindi na mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga ay mahuhuli na siya. Sumakay sila sa kotse. Habang papalayo ang sasakyan, hindi na lumingon si Teresita. Nakatuon na ang kanyang mga mata sa hinaharap. Sa batang karga niya. Sa wakas, may kapayapaan na. Isang taon na ang lumipas. Ang hangin sa dalampasigan ay sariwa at may dalang amoy ng asin. Ang tunog ng mga alon ay hindi na tunog ng isang bangungot para kay Teresita. Ito na ay musika ng kapayapaan. Nakatayo siya sa buhanginan, nakatingin sa ginintuang paglubog ng araw. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mang Jose, hindi na isang mangingisda na puno ng pait, kundi isang kaibigan na may ngiti sa mga labi. At sa pagitan nila, isang batang lalaki na may edad 1 taon ang masayang nagtatampisaw sa dulo ng tubig. Tumatawa sa bawat paghampas ng alon sa kanyang maliliit na paa. "Eduardo, dahan-dahan lang anak," tawag ni Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Tinawag nilang Jose Eduardo ang bata. Isang pag-alala sa dalawang lalaking naging pundasyon ng kanyang buhay. Si Jose, ang tagapagligtas at kaibigan, at si Eduardo, ang kanyang yumaong asawa. Ngumiti si Mang Jose. "Mukhang mas matapang pa sa atin ang batang yan." "Namana niya sa kanyang mga magulang," sagot ni Teresita. Isang bahagyang lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng pagtanggap. Marami nang nangyari sa loob ng 1 taon. Ang Teresita de la Vega Foundation, na dating simbolo ng kasinungalingan, ay isa ng ngayong tunay na kanlungan. Sa pamumuno ni Teresita, nagtayo ito ng mga community center para sa mga matatandang inabandona at nagbibigay ng libreng legal na tulong para sa mga biktima ng pang-aabuso at pandaraya. Ang kanyang trahedya ay naging inspirasyon. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagbangon. Si Ricardo Montero, El Patron, ay napatunayang nagkasala at ngayon ay nabubulok na sa bilangguan kasama ang lahat ng kanyang mga kasabwat, kasama na si Isabela, na hindi nagpakita ng anumang pagsisisi hanggang sa huli. Nakatanggap siya ng isang sulat mula kay Miguel noong nakaraang linggo. Mula sa loob ng bilangguan, nag-aaral daw ito ng karpinterya. Sinabi nitong natutunan na niyang makahanap ng halaga sa mga bagay na nililikha ng kanyang mga kamay, hindi sa perang minana niya lang. Sinabi nitong hindi na siya umaasa na mapatawad pa, ngunit umaasa siyang balang araw mapapatawad niya ang kanyang sarili. Hindi sumagot si Teresita, ngunit itinago niya ang sulat. Binuhat niya si Eduardo. Nang lumapit ito sa kanya, ang damit ay basa na. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang kanyang mundo ngayon. Isang pamilyang hindi nagmula sa dugo, kundi binuo ng tadhana, pag-aalaga at pagmamahal. "Inaanyayahan ako ng mga apo ko sa probinsya sa susunod na buwan," sabi ni Mang Jose. Inaabot ang isang maliit na kabibe kay Eduardo. Gusto ka raw nilang makilala. At syempre, ang batang makulit na ito. Ngumiti si Teresita. "Pupunta tayo."
Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang langit ay puno ng mga kulay, kahel, rosas, lilila. Isang magandang pagtatapos sa isang araw. Isang magandang simula para sa isang bagong gabi. Handa na ba tayo para sa bagong kabanata, Jose? Tanong ni Teresita, ang kanyang boses ay payapa. Tumingin si Mang Jose sa kanya. Pagkatapos ay sa bata. At pagkatapos ay sa papalubog na araw. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngiting puno ng pasasalamat at pag-asa. Matagal na, Teresita. Matagal na. At habang dahan-dahang nilalamon ng dagat ang araw, alam ni Teresita na ang dilim na darating ay hindi nakatatakutan. Dahil sa bawat paglubog, laging may isang bagong bukang liwayway na naghihintay.